Colossians chapter 3, verse 10. Colossians chapter 3, verse 10. Okay, sige po, basahin natin ng sabay-sabay ang Colossians chapter 3, verse 10. Ready, read. And have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of Him that created Him. Isuot naman ninyo ang bagong pagkatao na binago patungo sa kalaman ayon sa wangis ng lumalang sa Kanya. Father in heaven, thank you for this afternoon at salamat dahil hindi mo kami iniiwan at pinababayaan. Salamat sa pangunawa na binibigay ng Holy Spirit, ang tunay na tagapagturo po namin. At kaming mga preachers ay instrumento lamang na nagpapahayag ng iyong mga salita. Hindi perpekto ang mga preachers, pero salamat meron kaming perfect Savior. Meron kaming perfect God na siyang nagtuturo sa amin mula sa iyong mga salita. Kaya Panginoon, sa amin pong pag-aaral ngayon, nakakaantok itong mga oras na ito. Sabi nga, the spirit indeed is willing, but our flesh is weak. Turuan niyo po kami, palakasin niyo po kami, Panginoon. Mapagtagumpayan namin itong antok at makapag-focus pa rin kami sa iyo pong mga salita. Ito ay isa puso po namin itong ipamuhay. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. At kung lalagyan ko po ng pamagat, ang atin pong pag-aaral ay back to His image. Dahil sabi nga po doon ng talata, no, is after the image of Him that created Him. Hindi na natin patatagalan doon. Diretso tayo kaagad sa atin pong mga lesson. Kasi, bagamat may mga outline ito, pero basically, itong mga titignan natin, para bagang introduction lang ito, no? At kumbaga habang inaano ko tong message, sabi ko mukhang magpa-part 2 ako kasi medyo matagal-tagal. Pero diretso na kaagad tayo dun sa ating lesson. Una, tingnan muna natin itong creation of the Creator like man. Kasi nga, created in the image and likeness of God. Sabi ng Genesis chapter 1 verse 26, familiar po tayo. Kasi doon sa binasa nating talata kanina sa Colossians 3:10, binanggit po doon yung after the image of Him that created Him. So tayo po ay, babalikan natin yung pagkaka-design sa atin ng Panginoon, yung pinaka-original na creation sa atin ng Panginoon. At sabi nga ng Genesis chapter 1 verse 26, and God said, sabi rito, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So yan po, no? Yan yung bahagi sa Bible na nilikha ng Diyos ang unang tao na si Adan at si Eva. Very interesting sapagkat marami mang nilikha ang Diyos. Pero mapapansin natin, nung nilikha ng Diyos ang tao, sa Kanya lang sinabi na, let us make man in our image, after our likeness. In fact, kahit ang mga angels, hindi ko alam kung mag-a-agree kayo sa akin, no? Pero wala akong nakikitang verse sa Bible na ang mga angels ay created in the image and likeness of God. Wala akong nakitang ganun. Natatangi na ang tao lamang, particularly si Adan at si Eva, sila lang yung sinabing created in the image and likeness of God. Ano bang ibig sabihin pag sinabing ang tao ay created o si Adam is created o Adam and Eve ay nilikha, no, in God's image after His likeness? May mga kumbaga may mga iba-ibang paniniwala pagdating dito. Lalo po sa mga kulto, merong isang cult leader using that verse,
yung Genesis 1:26, pinatunayan niya na ang Diyos ay may puwet dahil sa verse na yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit anong gusto nyong patunayan, pwede nyong patunayan sa Bible. Ititwist nyo nga lang. Paano niya pinatunayan? Meron siyang kadebate, no? At doon sa kanyang kadebate, parehong kulto ito, nagdebate sila. Sabi ng isang cult leader, sabi niya, patutunayan ko na ang Diyos ay may puwet. Okay? Tapos, pag nabasa ko, sasabihin niya, talo ka. So ano yung binasa niyang talata? Itong Genesis 1:26. Alam mo, ilang taon ko na rin nabasa yan, pero wala ako nabasang may puwet ng Diyos, yung verse na yan. Kaya nakakagulat nung sinabi ng cult leader, sabi niya, sabi ng Bible, no, let us make man in our image after our likeness. Kung naniniwala ka na ikaw ay nilalang ng Diyos nang ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan, kung may puwet ka, tatanggapin mo may puwet ng Diyos. Ganon ang kanyang explanation. Mga kaibigan at mga kapatid, yun nga po ang problema sa mga kulto. Ano po yan? Kumbaga typical na kahit anong gustong ipaliwanag, syempre palalabasin, pero wala naman doon sa sinasabing, wala naman mismo doon sa verse. Pero dito makikita natin sa ating pag-aaralan, bakit pag sinabi nating si God ay, o tayo, o si Adan, yung pinakaunang tao, is created in the image and likeness of God, ano ba ito? Obviously, hindi po ito tumutukoy sa physical likeness. Dahil, doon sa lesson natin kanina, doon sa Sunday School, nakita natin that God is a spirit. So, hindi siya tumutukoy sa physical likeness. Pero pag napakinggan nyo yung mga explanation ng MCGI, napakinggan nyo yung explanation ng mga Mormons, naniniwala silang ang Diyos ay may physicality and ang Diyos ay, kaya nga di ba ang mga Mormons naniniwala sila na meron na sila mga asawa noon sa celestial celestial world nila. Kaya nga itong si Joseph Smith ay nakarami ng asawa. Parang hindi sila naglalayo ni Muhammad sa dami ng mga naging misis nila. At may kakaibang trip ito si Joseph Smith. Pag may natipuhan siyang babae, halimbawa yung babaeng natipuhan niya may asawa na, tapos membro ng Mormonism, ang gagawin niya, sasabihin niya ron sa babae, alam mo ba asawa kita dati? Nung nandoon pa tayo sa langit, asawa kita. Siyempre, uto-uto yung mga membro, naniwala naman. Kahit may asawa na, inasawa niya ulit kasi nga daw, siya yung nauna kasi doon pa lang sa langit na imagination niya, asawa niya na daw yun. Pero obviously, hindi po tumutukoy yan sa physical likeness. So titignan ngayon natin, based from the scriptures, ano ba pag sinabi nating si God ay, kumbaga kawangis siya, no? Kumbaga wangis niya tayo, particularly yung ating pinaka-ninuno na si Adan at si Eva. Una po, makikita natin na pag sinabing ang tao ay created in the image and likeness of God, ito po ay man has a personality. Ang tao po ay meron tayong personality, meron tayong mga katangian, na itong mga katangian na ito ay makikita rin natin kay God. Hindi ito physical, kundi meron tayong mga meron tayong mga nagagawa, meron tayong mga naiisip, meron tayong mga nalilikha na obviously nanggaling yan sa atin pong Panginoon. Kagaya po niyan, no? Isa sa mga nakita natin, napasadahan na natin to kanina doon sa atin pong Sunday School, na ang tao po, man can love. Obviously, isa po sa mga kakayanan ng tao ay umiibig po tayo. Kaya nga sabi ng 1 John 4:7, Beloved, let us love one another. So tayo mga tao, particularly sa talatang yan, ng mga mananampalataya, sinasabi po ng Panginoon, magmahalan tayo sa bawat isa. So kung ang tao ay umiibig, saan nang galing yung ganyang klase ng damdamin po natin? Ibig sabihin, merong nag-design yan sa atin, merong naglagay sa atin yan, at yung pinaka-source natin, yung pinaka-creator natin, sa Kanya nanggaling yan. Because, similar din kay God, obviously si God ay umiibig. No, kaya nga tayo, particularly nga si Adan at si Eva, nung hindi pa sila nagkakasala, talagang sila po ay created in the image and likeness of God.
Kaya nga 'di ba sa John 3:16 sinasabi, "For God so loved the world." Ang Diyos natin ay umiibig. At kaya tayo mga tao umiibig kasi ang pinanggalingan ng ating kakayanan na ganyan, katangian po, is galing dun sa ating Creator. Kaya nga imposible na walang nag-create sa atin eh. May pinanggalingan itong personality natin. Kagaya, di ba, na nauuso ngayon yung mga AI. Yung iba nga sa atin, kung wala nang makakausap sa buhay, kinakausap na lang yung AI. At doon sa mga gumagamit ng AI, para bang talagang tao talaga ang AI na kausap. Di ba? Minsan, kung magtatanong ka doon sa AI, mangingi ka pa ng advice, talagang papayuhan ka ng AI. At ang kagandahan sa AI, hindi siya OA. No? Talagang maayos siyang kausap. Pero tingnan niyo yan hindi naman yung AI kusang inisip niyan. Hindi naman biglang lumitaw na lang na may ganun siyang isip. May gumawa sa kanya. At yung gumawa sa kanya, dun niya nakuha kung bakit ganun yung program niya. Ganon din tayo mga tao, no? Ibig sabihin ko, bakit meron tayong ganitong katangian, meron tayong mga ganitong pag-uugali, merong gumawa talaga sa atin. Kaya nga, kung ang tao ay umiibig, of course, yung lumikha sa atin ay umiibig din. Isa sa makikita natin, next slide, paki-press, next slide, makikita natin na God, man can be holy. Tayong mga tao, pwede rin tayo maging holy. Sabi nga ng talata, no, tayong mga believers, sabi ng 1 Peter 1, "But as He, si God, which hath called you is holy." Ang Diyos natin ay holy. "So be ye." Tayo rin. Ang kalooban ng Panginoon sa atin, "Be ye holy in all manner of conversation." Sa lahat ng uri ng ating pamumuhay, tayo po ay maging banal. Dahil sabi nga ng verse 16, because it is written, sabi ron, "Be ye holy," tayo mga believers, maging holy tayo, because yung God natin, "For I am holy." So, merong mga katangian si God na nakikita sa atin. Kaya nga, ang tawag ng mga ilang mga theologians po diyan, yung attributes ni God, ay hinahati nila sa dalawa. Merong mga tinatawag na incommunicable attributes. Ito yung mga katangian ng Diyos na siya lang ang meron, kagaya ng pagiging omnipresent, pagiging omniscient, pagiging eternal. Walang ganong person maliban kay God. Kasi ang mga angels, hindi sila omnipotent, hindi sila omnipresent, hindi sila eternal, hindi sila immutable, lalo ang tao. Pero meron namang mga communicable, mga transferable attributes na kumbaga kahit papaano yung tilamsik na kakayanan ni God nakikita sa atin. At ito nga po yung mga yan. Kaya nga tayo ay created in the image and likeness of God. Hindi natin kapantay ang Diyos, obviously. Kaya nga hindi natin pwedeng pantayan ang ating Diyos, hindi tayo pwedeng maging creator, kasi kailanman, creation lang tayo. No? Hindi tayo magiging creator. Pero, dahil created tayo in the image and likeness of God, particularly yung ating pinakaninuno na si Adan at si Eva, merong mga nakikita nga po na pagkakahawig. Next. Tingnan pa natin, ang tao po, sabi diyan, hindi lang holy, kundi man can be merciful. Pwede rin tayo makapagbibigay ng awa sa ating kapwa. Sabi nga ng verse, "Be ye therefore merciful." Be ye therefore merciful. As your Father, yung ating Heavenly Father, also is merciful. So, yung katangian na yan, na pagiging merciful, na lumalabas sa tao, nakuha natin yan sa ating Creator. Next, man can be jealous. Yun nga po, no? Ang tao talagang nagsiselos. Lumalabas po yan sa atin. At nakuha natin yung katangian na yan sa atin pong Panginoon. Dahil isa po sa pagpapakilala ni God sa kanyang sarili, ay siya po ay jealous God. And every time na ginagamit ni God yung kanyang pagiging jealous God, ito po ay nagpapakita na ayaw ni God na meron pa tayong sinasamba maliban sa Kanya. Ayaw, sumasakit ang damdamin ng ating Panginoon pag ang kanyang mga lingkod, particularly ang mga Israelita sa Old Testament, na pagkatapos niyang pinili, pagkatapos niyang niligtas, pagkatapos niyang ibigay ang kanilang mga pangangailangan, naghahanap pa ng mga ibang Diyos-Diyosan. At yun nga, pinapakilala ni God sa kanila na ako ay jealous God. No? At sa tao, nakikita din po yan sa atin. Kaya lang minsan ang tao lang ay, kumbaga, because of sin, ay nagkakaroon po ng mga maling klase ng jealousy. No? At marami pong mga ganyan sa panahon natin, nagsiselos, pero bakit ka naman nagsiselos? Di ba? Hindi mo naman yan asawa, hindi mo naman yan
boyfriend, girlfriend, di ba? Basta sabi mo, kaibigan mo lang, tapos biglang may umaligid, nagselos ka. So ano yun? No? Walang commitment yun. Pero si God, dahil sa kanya ang Israel, may karapatan siyang magselos. Then, men can be angry. Of course, talagang lumalabas yan sa atin. Ano? Yung, minsan, nagagalit po tayo. At huwag niyong kalilimutan, mismong ang creator natin ay nagagalit siya. Pero tandaan niyo po, ang Diyos natin ay nagagalit ng banal na klase ng galit. No, dahil ang angry, hindi naman po masama ang angry mismo. Kaya nga sabi po ng Ephesians 4:26, be ye angry, pero may kadugtong, and sin not. Tandaan niyo po si Jesus Christ nagalit, di ba? Nakwento nga, na-share nga ni Pastor Tan kanina, di ba, doon sa templo. Nagalit talaga si Jesus Christ doon, no? Siguro kung ngayon ginawa ni Jesus Christ yun, yung nagwala siya, siguro sasabihin ng mga ibang evangelical, masyado namang judgmental to. No? Wala siyang pag-ibig. Di ba? Gaganunin nila siguro si Jesus. Pero hindi po, banal na galit yun eh. Yung galit na yun ni Christ, in accordance sa justice ni God, kaya hindi masama yung anger mismo. Kaya nga, ang Diyos, nagagalit siya sa kasalanan. Ayaw niya ng mga hindi kaaya-ayang gawain. Kasi nga, He's a God of justice. He's a righteous God. At balanse po si God when it comes to His attributes. Kaya, hindi masama, no, pag ikaw ay nagagalit, lalo pag hindi tama, no? At si God din mismo, syempre, sa kanya natin nakuha yung banal na galit na ito. Pero yun nga, example lamang po yan na merong katangian si God, na kumbaga kaya pala tayo may ganitong mga katangian kasi tayo ay created in the image and likeness of God. Pangalawa po, pag sinabi nating si God, ay create niya tayo ng according to His image and likeness, may kinalaman po ito sa man has partition. Pag sinabi nating partition, may mga pagkakabahagi. Tandaan niyo po, no, na hindi man masasabi nating perfect talaga kasi ang Trinity is a mystery. Pero mapapansin niyo sa unang chapter pa lang ng Bible, nagsasabi na ang talata na bagamat iisa ang Diyos, pero bakit us? 'Di ba napansin niyo sa Genesis 1:26, sinabi po ng salita ng Diyos, and God said, let us make man in our image after our likeness. Sa mga kulto, kagaya meron ako nabasang komentaryo ng kulto, sabi nila, bakit daw us? Kasi nga, ang kausap daw ni God diyan ay mga angels. So sabi niya sa mga angels, okay, angels, let us make man. Ang problema doon sa mga ganong klase ng paniniwala, una, pag binasa niyo ang chapter 1, wala kayong makikitang angels. Pangalawa, hindi pwedeng angels yan. Kasi sabi, let us make. Ano ba ang mga angels? Going back sa Colossians 1:16, ang mga angels ay creation lamang. 'Di ba? Visible and invisible, sabi doon sa talata, lahat 'yon nilikha ng ating Panginoon. So dito sa Genesis 1:26, hindi kailangan ni God ng angel. Hindi naman creator ang mga angels eh. Kaya nga, whether we like it or not, ang Trinity doctrine kalat yan sa Bible. Makikita natin, kaya sinabing, let us make man in our image, after our likeness. Kasi clue na po yan sa Bible na ang Diyos ay Trinity. Kaya marami tayong makikita, actually hindi lang yan, marami pa tayong makikita mga talata sa Bible na ginagamit ni God na pronoun sa kanyang sarili pang maramihan. Gumagamit siya ng us. Samantalang isa lang naman siya. Yan nga po, that is Trinity. Kaya nga kung hindi ka maniniwala sa Trinity, problema mo yan. Paano mo papaliwanag yan? Kaya whether you like it or not, ang Trinity doctrine ay nasa Bible. Kaya pala sinabi ng talata na let us. Kasi kung susubaybayan natin ang Bible, okay, makikita natin pagdating sa New Testament, ini-reveal, bakit let us? Bakit our image? Bakit our likeness? Kasi pagdating pala sa kalangitan, kagaya ng 1 John 5:7, na bagamat sinasabi ng ilan, wala yan sa Bible, pero alam nyo ba, napaka-daming evidence na talagang ang 1 John 5:7 is part of Scripture. Hindi man natin kayang i-discuss ngayon, pero talagang ang tindi ng evidence na that is part of the Scriptures.
Sabi ng talata, bakit us? Kasi pagdating sa langit, merong three that bear record in heaven. Sino itong tatlong ito? The Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Sabi pa ng Matthew 28:19, di ba? Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name singular, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Trinity pala. Kaya pala let us. Kaya pala our. Kasi pagdating sa New Testament, pinakilala ng Scriptures, ito pala yung Father, yung Son, and the Holy Spirit, and these three are one. So, makikita natin, ang God na wino-worship natin is a triune God. One God in three distinct persons. Tapos, pag tinignan natin sa arkitekto ng tao, may tatlong bahagi din ang tao. No? Na may pagkakahawig, although hindi natin pwedeng sabing exact, kasi nga ang Trinity is, kumbaga, mystery ito. Pero may pagkakahawig. Kasi kung ang God ay Trinity, ang tao naman ay tripartite being. Tingnan niyo po ito. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, sinabi po ng Bible, "And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body." So merong binanggit na tatlong bahagi. Sinabi na meron tayong spirit, meron tayong soul, at saka meron tayong body. Be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Kaya nga nabanggit ko sa inyo kanina na talagang ang tao lang ang nakita ko sa Bible na created in the image and likeness of God. Kasi wala kayong makikita na mayroong binanggit na verse na ang mga angels may soul, pero spirit sila. May mga pagkakataon minsan, meron silang physical body, pero walang sinasabing may soul sila. Kaya nga, may mga pananaw ang ilan, kaya siguro walang salvation ng mga fallen angels, wala naman silang soul. Again, pananaw lang po yan, hindi ako, kumbaga, yan yung part sa scripture na hindi na ganun dinetalye. Pero maaaring may point din yung mga paniniwalang ganun. Kasi nga ang tao lang ang merong soul. Di ba? So, tayo po, ang pagkakadesign sa atin ng God, meron tayong spirit, meron tayong soul, at meron tayong body. At sabi nga, na itong pag sinabi nating body, ito yung pinaka-world consciousness natin. Ito yung nakakaramdam ng gutom, ito yung nasusugatan, ito yung nagkakasakit. Pagdating naman ng ating soul, yan yung ating pinaka-self-consciousness, yan yung tunay na ikaw. Okay? Kumbaga, parang may mga gumagamit ng illustration na parang doghouse, yung dog na nasa loob, parang yun yung soul. Yung house, yung nasa labas, yan yung ating physical body. Pero yung tunay na tayo, yan yung nagagalit, yan yung naiinis, yan yung nalulungkot, yan yung natutuwa, yan po yung soul. At saka yung pinaka-spirit ng tao, yan naman po yung pinakakaloob-looban natin. At yung spirit natin, sabi nga, yan yung pinaka-God consciousness natin. And hindi rin nakakapagtaka na pagdating sa New Testament, isa po sa mga ginamit na salita pagdating sa tao ay dito po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Na ang sinasabi, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which we have of God, and ye are not of your own. Mapapansin nyo mga kapatid, ginamit ng talata yung salitang temple. Your body is the temple. So may similarity ang structure ng temple sa katawan ng tao. Kaya nga makikita natin, di ba? Kumbaga, dito po sa left side, kumbaga yan yung basic na blueprint ng temple. May pagkakahawig din sa tabernacle, bagamat ang tabernacle ay tent. At makikita natin yung structure ng tao. Merong spirit, merong soul, at saka merong body. Kumbaga, sa pagdating sa templo, merong may outer court, may inner court. Actually, basically, nasa labas pa din yan. Tapos merong pinaka-holy place. Kung papasok ka na doon sa loob ng temple, may pinaka-holy place. Tapos meron pa yung kaloob-looban, yun yung pinaka-holy of holies. Ang Holy of Holies, ang nakakapasok lang dito once a year, ang high priest.
sa Day of Atonement, papasok siya dyan, mag-aalay siya ng clean animal para sa kasalanan ng Israel. Kaya nga makikita natin, di ba, na pag ang isang high priest, hindi niya nalinis ang kanyang, ang kanyang pagkatao, at pumasok siya dyan sa loob, patay siya. Kaya nga, nagpapakita ito na kung ang templo ay may Holy of Holies, ang tao rin may Holy of Holies. Ano yung pinaka-Holy of Holies natin? That's our spirit. Kaya nga, di ba merong sinabing talata, the Spirit bear witness with our spirit. Kaya ang Holy Spirit, pag tayo ay naligtas, pag tinanggap natin si Jesus Christ at bilang ating Savior, ang Holy Spirit, mananahan siya dun sa spirit natin. Nandoon siya sa pinaka-Holy of Holies ng ating pagkatao. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, makikita natin na pag ang isang tao ay walang Holy Spirit, bakante yung part na yun. Wala, kasi di ba sabi nga, ang Spirit, yan yung kumbaga consciousness natin kay God, yan yung dahilan para meron tayong communication kay God. So pag wala tayong Holy Spirit, wala tayong ugnayan kay God. Parang sa mga nagko-computer. Okay? Hindi man perfect itong example, pero di ba pag sinabing hardware, yan yung nahahawakan. Parang yan yung body natin. Meron tayong hardware, no? Yung mga sinasabing mga mouse, yung CPU case, yung mga ganyan, hardware. Tapos pag sinabi naman nating soul, yan yung pinaka-software. Pag kayo ay gumagamit ng computer, no, pag nakita nyo yung pagkain doon sa screen, hindi nyo naman pwedeng hawakan yung pagkain. Kasi software yon. Para siyang yung soul, hindi siya nahahawakan. Pero, kahit na may software ka, kahit may hardware ka, pero pag hindi mo alam yung password ng kapitbahay, wala kang connection. Hindi ka makakapag-Facebook. Pero pag alam mo, unlimited, wala kang binabayaran, alam mo yung password ng kapitbahay eh. Pag wala kang Jesus Christ, hindi mo alam ang password. Wala kang connection sa langit. Diba? Kaya makikita natin dito na ang structure ng tao may pagkakahawig kay God. Kasi nga tayo ay created in the image and likeness of God. Letter C, isa pa po sa makikita natin na pagkakadesign sa atin ng God, man has a power. May authority na binigay sa atin si God. Doon pa lamang po sa Garden of Eden, doon kay Adan at kay Eva. Sabi nga po, di ba ng talata, no, let us make man in our image after our likeness. And let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and every creeping thing that creepeth upon the earth. Merong dominion, merong authority, itong mag-asawang ito sa lahat ng creation ni God. Ngayon, mapapansin nyo po yan, yung dominion. Nung pagdating nila Noah, kasi basically halos may similarity yung commandment ni God kay Noah at saka kay Adan. Pero ang mapapansin nyo, isa sa mga diyan, wala na yung subdue, wala na po yung, kumbaga magkaroon sila ng mga dominion, kasi makasalanan na yung tao, naapektuhan. Pero makikita natin na nung si Adan ay create ni God, kaya nga sabi ng Bible, di ba nung nilikha niya yung tao, very good eh. Very good yung pagkakalikha sa atin. At isa sa mga katangiang binigay ng Diyos kay Adan at kay Eva, meron silang authority sa mga animals. Very interesting yung komentaryo ni Wilmington. Hindi naman po ito inspired. Pero nakakatuwa lang, may ganitong kaisipan ang mga ilang theologian regarding sa kakayanan ni Adan. Tingnan natin. Sabi doon sa aklat na Wilmington, hayaan niyo pong basahin ko, no? Sabi rito, si Adam daw was the highlight of God's creation. It has been estimated that the most brilliant genius uses but 1/10 of 1% of his total potential brain ability. Naku, patay. Ilan kaya nagagamit natin? Baka slightly use lang itong brain natin. No? Pero sabi nga, this means Adam was at least 1,000 times superior to today's intellectuals. Wow. Tandaan nyo nung nilikha ng Diyos si Adan, wala siyang kasalanan nun. Nagagamit niya yung brain niya to the fullest. Tapos sabi,
we are probably 95% blind to the total color scheme displayed by nature and 98% deaf to hear many sound patterns. But Adam's 5 senses were tuned to absolute perfection. He may even have, ginamit pa ni Wilmington yung salitang ESP, extrasensory sensory perception. He perfectly understood both himself and his environment. He apparently was able to communicate, with animals. Hana, hindi mo ba napapansin si Adam? Minsan, baka kinakausap na yung alaga nyo, ha? No? Pero minsan kinakausap niya. Pero yun, no, kaya nga, di ba, again, silip lang ito. Hindi ito inspired. Pero makikita natin, kasi nung kinausap si Eva nung aso, hindi naman sila nagulat eh. Ha? Nasalita? Ang galing naman nito. Walang ganun. Parang normal lang. Kaya there's a possibility, no, isa sa mga, since binigyan sila ng authority to have dominion with animals, so parang natural lang sa kanila na nakikipag-usap sa aso, di ba? Natural na may ahas. So parang hindi nakakabigla sa kanila. May ganun silang authority. Of course, pag ginagawa mo ngayon yan, pang mandaluyong na yung pang level, no? Pag ginagawa mo ngayon yan, wag mo nang pangarapin muna ngayon yan. Wala na tayong ganyang kakayanan. Pero yun nga, mga kapatid, ang ganda ng pagkaka-design ng Diyos kay Adan. No? Kumbaga sa original creation, yung personality na meron kay God, nakikita sa tao. Even yung, kumbaga kung si God ay Trinity, ang tao ay tripartite being. Si God may authority siya, He is in control of everything. Binigyan niya rin ng authority kahit papano ang tao na magkaroon ng authority sa mga animals. Pero lahat ng ito nasira. Lahat ng ito nawasak. Number 2, corruption of the created man. Ang ganda-ganda ng disenyo ng Diyos sa tao, pero nakorrupt lang po ito, nasira ang lahat dahil letter A, dahil sa kasalanan, the sin. Pumasok po yung kasalanan. Mga kapatid, ang sabi po ng Genesis chapter 2, ito ang utos ng Diyos sa kanila. And the Lord God commanded the man saying, of every tree of the garden, thou mayest freely eat. Wow, libre, walang babayaran. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Alam niyo mga kapatid, napaka-direct, no? Napaka-linaw ng utos ng Diyos kay Adan. Ang sabi ng Diyos, pwede mo naman kainin, libre nga yan, pwede mong kainin lahat. Meron lang naman, isa lang, sa dami niyan, kung milyon man na klase ng mga puno yan, isa lang naman ang pinagbabawal. Kaya nga minsan, di ba, may mga nagsasabi ang mga unbelievers, ano ba yan sa church? Parang ang dami namang bawal. Alam niyo, minsan yung mga sinasabi nilang ang dami, tutusin, konti lang naman yan. Parang ang focus nila, tinitignan lang nila yung mga sinasabing bawal, hindi nila pinapakita yung mas malawak na malaya tayo. Di ba? Yun lang tinitignan. So, sa panahon na, parang ang tinignan nila, ang higpit-higpit naman ni God. Bawal kumain ng puno na may... isa lang naman yan. Malayang-malaya si Adan. Lahat ng mangga, kung lahat ng mangga niya, ubusin niya, okay lang. Lahat ng saging, kung ubusin niya, bahala siya. Isa lang naman ang pinagbawal. Pero kung ano yung mambawal, yun pa minsan ang masarap. Sabi nga nila, ganyan po ang kasalanan. Dahil ang Diyos ay nagsabi, yan lang naman pinagbawal ng Diyos, isa lang naman sa dami-dami ng mga yan. At sigurado ako, kung maraming mga puno ngayon di hamak, mas marami yung panahon na yan. Napakayabong ng daigdig, napakayabong ng Garden of Eden. Napakagandang lugar, very ideal talagang tirhan ng tao. Pero dahil nga sa kasalanan, nasira po ang lahat. Sabi nga ng 2 Corinthians 11:3, kung lalagyan natin ng summary yung scripture, itong si Eva, but I fear lest any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety. So, makikita natin si Eva ay nadaya, no, si Eva ay naloko. Actually, si Adan nga, sabi ng 1 Timothy 2:14, sabi ng talata, and Adam was not deceived. Hindi nadaya si Adan.
Pero marami sa ating nadaya na, no? Ng mga kaya kailangan nating magkita-kita mamaya ng mga married men. Pero yun nga, si Adan, alam niya ginagawa niya. Hindi siya nadaya. Si Eva nadaya, na sales talk siya. No, ang dami-daming mga pinakita. Actually, ang mabigat doon sa ginawa ng serpent sa kanya, sinabi ng serpent, magiging kagaya kayo ng Diyos. Pero alam niyo sa totoo lang, likeness na sila ni God eh. Ang pinagkaiba lang, yung likeness ni God, capital G. Yung likeness na sinasabi ni Satan, other gods yun. Kakalabanin nila ang Diyos. Hindi sila united with God. At yun ang gusto ni Satan, kasi yun ang ginawa ni Satan eh. Gusto niya maging kagaya ng Most High, kakalabanin niya ang Diyos. Kaya dahil po diyan, sabi nga ng Romans 5:12, wherefore, as by one man sin entered the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Mga kapatid, pumasok ang kasalanan, napahintulutan ni Adan. Hindi nadaya si Adan, pero napahintulutan niya. Habang kinakausap, sinisales talk ni serpent si babae, tahimik lang si Adan. Wala siyang ginagawa. Kaya nakapasok ang kasalanan, at ang mabigat nito, lahat ng mga tao na kagaya natin, galing kasi tayo lahat kay Adan. Marami mga religion, hindi sila naniniwala sa tinatawag na original sin, pero whether you like it or not, meron talagang original sin. Nasa sinapupunan pa lang tayo ng nanay natin, makasalanan na tayo. By nature, makasalanan. Sabi ng mga ibang world religion, ay hindi, ang tao likas na mabuti. Yes, may kabutihan tayo, pero ang kalikasan natin, makasalanan talaga tayo. Kaya kahit ang isang bata, wag mong turuan yan, wag mong kumbaga, walang training niya, wala namang seminar kung paano maging makulit, walang ganun. Paano maging makulit, paano magsinungaling, walang ganun. Pero lumalabas yan sa tao kasi tayo po ay mga makasalanan. Dala-dala natin yan, yung kasalanan mula kay Adan, nasira po ang lahat. Yes, ang tao ay created in the image and likeness of God, pero napulyot po ito. Napasukan, parang gamitin ko yung term na virus, napasukan tayo ng virus. Yung ninuno natin, si Adan at si Eva, napasukan sila ng virus at ang matindi nito, yung virus na ipasa pa sa atin. Okay? Kaya huwag kayong magtataka na kahit ang mga taong matatalino, kahit na yung mga taong aral na makikita nyo sa Kongreso, sa Senado, marami dyan mga nag-aral naman, mataas ang pinag-aralan, pero kitang-kita natin yung grabe kakorap ang ating bansa kasi korap talaga ang tao because of sin. Kaya nga, biyaya lang ng Diyos na naligtas tayo eh. Kaya mahirap din kung tayo rin ang mabigyan ng posisyon. No, galit na galit tayo doon kay senador ganito, kay senador ganito. Baka pag ikaw nakaupo dyan, ikaw na rin yung minumura ng tao. Ganyan tayo ka makasalanan. Dahil sa sin. Letter B, the separation. Nagkaroon ng paghihiwalay. Ang ganda-ganda ng design. Si Eva at si Adan, sila yung mamumuno doon sa Garden of Eden. Libre lahat. Walang babayarang kuryente. Walang babayarang tubig. Imagine niyo, nung time na wala pang kasalanan sila Adan at Eva, hindi nila kinakailangan maglaba. Di ba? Kaya nga sabi ko, yung paglalaba, part ng curse yan eh. Di ba? Kasi nung nagkasala sila, na-realize, ay, naked pala kami. Imagine niyo, hindi nila kailangan bumili ng tide, hindi nila kailangan bumili ng champion. Libreng-libre sila doon, kakain sila, unli, walang bayad. Walang kamatayan. Pero yun nga, because of sin, nagkaroon ng separation. Ang kanilang relationship sa God naputol ito. Kaya nga sabi ng Isaiah 59 verse 2, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear. Ang mabigat pa nito, yung sentence, yung naging judgment. Ano naging hatol? Sabi nga ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. Dahil sa kasalanan, no, ang pinakabayad, ang pinakaresulta nito ay kamatayan. Hindi lang, kapag sinabi natin kamatayan, ang madalas na alam natin ay physical death. Sabi nga ng Ecclesiastes 3, verse 2, na sinasabi ng talata, a time to be born and a time to die. The fact na tayo pinanganak sa mundong ito, isang araw mawawala po tayo. Bunga yan, resulta yan ng ating pagiging makasalanan. Hindi lang yan, meron pang spiritual. Ito yung pangwalang hanggan.
Ito yung binigay na warning ng ating Panginoon na sinasabi niya sa Matthew 10:28, "And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear Him, which is able to destroy both soul and body." Ito nakakatakot, in hell. Kaya nga sabi rin ng Revelation 21:8, binanggit ang mga iba-ibang mga kasalanan: fearful, unbelieving, abominable, murderers, whoremongers, sorcerers, idolaters, and all liars. Saan po ang bahagi? In the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Ganyan po kabigat, ganyan katindi ang parusa natin pong mga tao. Nagsimula tayo in the image and likeness of God. Nasira po ito, nawasak po ito dahil sa kasalanan at binigyan tayo ng kaparusahan. Hinusgahan tayo ng Bible. Kaya hindi na natin kinakailangan tanungin, paano bang mapunta ng impyerno? By default, papunta ang tao doon. Kaya nga, kailangan nating i-share ang gospel. Kasi ang tao ay mapapahamak talaga sa impyerno. Sigurado po yan pag hindi sila naligtas, hindi nila napakinggan ang ebanghelyo ng Panginoon. Kaya nga po, number 3, papasok yung pinaka-cure, yung ito yung pinakagamot sa atin pong naging corruption na ito. Ang tao ay nagkasala, ang tao po ay sinira ng dyablo. Ang pinaka-original design ni God. Pero salamat po dahil ang Diyos ay nagbigay ng gamot. Letter A, the prescription. Ano po ang pinakagamot na kinakailangan ng tao para siya ay maligtas? Of course, familiar tayo sa John 14:6. Anong sabi ni Christ? I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So sa pamamagitan po ng Panginoon, siya lang po ang tinuturo ng Bible na nag-iisang daan para ang tao ay mapunta sa langit. Kaya nga sa Acts 4:12, isang pangalan lang ang ibinigay sa silong ng langit na ikaliligtas natin. Wala na pong ibang pangalan, ang Panginoong Jesucristo lamang. Si Buddha, hindi kakayang iligtas. Si Muhammad, hindi kakayang iligtas. O sino mang mga gods na mga pagans, hindi kakayang iligtas. Tanging si Jesus Christ lang ang makakapagligtas sa iyo. Letter B, ano ang naging payment netong salvation na ito? Ang pinambayad po sa atin ng ating Panginoon ay walang iba, kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga salamat doon sa krus ng Kalbaryo, sinabi ng Panginoong Jesucristo, it is finished, tapos na, wala ka nang babayanan. Paid in full. Kaya nga, makikita natin dito na ang kaligtasan, zero talaga. Kumbaga wala tayong ginawa para sa ating kaligtasan. Yung regalo ng kaligtasan, si God lang ang gumawa niyan. Ang response lang na inaantay ni God sa atin, faith. Manampalataya, tanggapin ng Panginoon. At ang kagandahan pa, sabi ng Acts 20 verse 28, tayo daw po ay binili, purchase. He had purchased with His own blood. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed by God's blood. Kasi nakalagay doon, Church of God, which He had purchased with His own blood. Binili tayo sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo. At paano natin ito mapapartake? No? Kaya letter C, the partaking. Si Jesus Christ ay yung pinaka-prescribe na gamot. Bayad na ito, wala na tayong babayaran. So, ang response lang is pananampalataya. Sabi nga ni Christ sa John chapter 4, kausap niya yung Samaritanang babae. Jesus answered and said unto her, whosoever drinketh of this water shall thirst again. Pero sabi niya, but whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. At ano sabi diyan? Yung well of water springing up into everlasting life. So pag ininom natin, in other words, pag tinanggap natin ang Panginoon, may buhay na walang hanggan. Sa John 6:51, sabi ni Christ, I am the living bread which come down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. Next po, sa John chapter 3, verse 18, he that believeth on Him is not condemned. So mga kaibigan at mga kapatid, yan lamang po ang nag-iisang gamot
para sa tayo po ay umayos. Sinimulan po yan, nanilikha tayo ng maayos ng Panginoon. Sinira po ng kasalanan yan. Mapapahamak tayo, pero buti na lamang dahil ang ating Panginoon ay gumawa ng paraan na ang sino mang manampalataya kay Jesus Christ ay mapapagaling, magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at magkakaroon ulit ng connection sa atin pong Diyos. Tandaan niyo po, nabanggit ko kanina, tripartite being tayo. Nung tayo po ay nagkasala, itong tatlong bahaging ito ng tao, apektado. Naapektuhan yung ating physical na katawan. Tandaan niyo po, sila Adan at si Eva, hindi sila dapat mamamatay physically, pero nung kinain nila, nung nagkasala na sila, nagsimula na po yung orasan. Pero blessing pa rin Si Adan, umabot pa ng 930. Ganun pa rin kabuti ang Panginoon. Si Eva, hindi na sinabi kung hanggang kailan siya. Pero assume din natin, mahaba rin ang buhay niya. Pero isang araw, namatay sila physically. Naapektuhan, pangalawa, yung spirit nila. Nasira yung kanilang ugnayan, yung kanilang connection sa ating Diyos. Kaya nga, nung narinig nila yung boses ng Panginoon sa Garden of Eden, hinahanap sila. Ba? So, doon natin makikita na talagang naapektuhan na ang kanilang ugnayan. Spiritually speaking, yung kanilang spirit, naputol na yung kanilang ugnayan sa Diyos. At, syempre, ang mabigat nito yung soul. Dahil nung sila'y nagkasala, dahil yung kasalanan nito na ipasa sa lahat ng tao, ang tao ngayon ay mapapahamak sa impyerno. Pero buti na lamang ang Panginoong Jesus ay pinagkaloob ng Diyos, kaya tayo po ay napagaling. Kaya dito po, itong ating lesson, actually introduction pa lang ito. Ang talagang tutumbukin na may kinalaman sa discipleship, itutuloy natin. Ang susunod na part ng lesson natin, calling of the cured man. Pinagaling na ng ating Panginoon. Pero ano ng papel natin? Ano yung makikita nating disenyo? Kasi nga, nasira yung image na to, kailangan maibalik yung image na yon sa atin ng Panginoon. Lord, thank you for this afternoon. Salamat po sa paalala ng iyong mga salita. At I pray, dear Father, na sa amin pong nakita na pag-aralan na kung paano si Adan at si Eva, napakaganda ng disenyo sa kanila ng Panginoon. Pero sa isang iglap na sira ito, nadungisan ang kanilang pagkatao dahil po sa kasalanan, dahil sa kanilang paglabag sa kautusan ng Diyos. Maaring hindi akalain nila Adan at ni Eva kung gaano kabigat yung magiging parusa. Minsan, kung isipin namin, parang nakakainis naman tong si Adan at si Eva. Pero hindi namin minsan naiisip na wala rin kaming pinagkaiba sa kanila. May mga pagkakataon, matitigas din ang ulo po namin. May mga pagkakataon, ang dami na naming mga narinig na mga warnings from the scriptures. Sa Bible, tinuturo anong tama, anong mali, paanong mamuhay ng tama, paanong manatili na mamuhay sa katotohanan. Malinaw po, nasa Bible na ang mga ito. Pero talagang matitigas ang ulo po namin. Maaring sinasabi, yung preaching halos paulit-ulit. Kasi paulit-ulit din ang katigasan ng ulo namin. Kaya Lord, salamat po, hindi kayo nagsasawa na kami paalalahanan. Salamat Panginoon dahil hindi pa nagsasara ang pintuan ng kalangitan. Kahit sino pwede pang maligtas. Sino man ang tatawag sa iyong pangalan ay maliligtas. Sino man ang manampalataya sa iyo ay may buhay na walang hanggan. Kaya Lord, sa oras na to, kung meron man pong mga nakikinig na hindi pa tiyak sa kanilang kaligtasan, ang sabi nga ng Bible, now is the accepted time, now is the day of salvation. Kaibigan, isang seryosong tanong, kung sakali bang bawian ka ng buhay, may idea ka ba kung saan tutungo ang iyong kaluluwa? Maaring ang sagot mo, hindi ako sigurado, Pastor. Hindi ako tiyak. Siguro langit, mabait naman ako eh. Pero alam mo kaibigan, wala tayong mababasang talata kasi na sa pagiging mabait, pupunta sa langit ang tao.
Walang perpekto sa atin. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo, we violated isa, dalawa o higit pang kautusan ng Diyos. Kaya hindi tayo makakapasok sa langit sa sarili nating paraan. Pero alam mo kaibigan, itong mabuting balita at napakagandang balita. Mga 2,000 taong mahigit nang nakakaraan. Ang Diyos pala'y nagkatawang tao. At hindi lang yan, after 33 years ng kanyang buhay, pinako siya sa krus. Alam mo kung bakit? Binayaran niyang kasalanan mo, kasalanan ko, at kasalanan nating lahat. Wala na tayong kinakailangan pang bayaran. Ang inaantay lang na tugon ng Panginoon sa atin, pagkatiwalaan natin siya. Ibig sabihin, sasampalatayanan natin ang Panginoong Yesus bilang ating tagapagligtas. At napakalinaw ng pangako ng Bible, sino man ang manampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya Lord, kung sa oras na to ay yung isang tao na gustong maligtas, buksan niyo ang kanyang isip at puso. At kaibigan, lumapit ka sa Panginoon, pwede kitang pangunahan sa isang prayer. Ariin mo to na sarili mong panalangin. Ito yung gagabayan lamang kita. Pero from the heart, kausapin mo ang Panginoon. Ito na yung panalangin, kaibigan. Mahabaging Diyos, nakita ko po ang aking sarili na isang makasalanan. Hindi ko pala kayang iligtas ang aking kaluluwa. Pero salamat, Panginoong Yesus. Tinuturo ng Bible na namatay ka sa aking mga kasalanan at sino man ang mananampalataya sa iyo, magtitiwala sa iyo, ay may buhay na walang hanggan. Panginoong Yesus, tinatanggap kita. Nagtitiwala ako sa iyo bilang aking tagapagligtas. Naniniwala ako sa iyong mga pangako na ang mga nanampalataya ay pinatawad na, may buhay na walang hanggan at siguradong kaligtasan. Ito ang aking dalangin sa pangalan mo, O Jesus. Amen and Amen.